Eh, makinig po tayo. Grabe pong balita nito. Super El Nino. Hindi lang siya basta El Nino. Super El Nino pa. Grabe yan. Mas magandang makinig tayo nito. Pakinggan po natin. Alam nyo, kaya lagi ko sinasabi sa aking mga video, magdasal po tayo. Gawa ng weather condition natin. Abnormal po eh. Noon, ang maulan nun, okay lang. Ang panahon, okay lang. Pero ngayon, iba eh. Ang panahon ngayon, mainit. Habang araw-araw, parang umiinit. Parang, wala, pumutok talaga yung mundo natin sa init eh. Kaya nga super El Nino. Kaya lagi po tayo magdasal. Hingin natin ang tulong ng Panginoon Diyos. Siya lang ang pwedeng mag-control ng lahat ng ito. Ano po? Sige, makinig nga lang tayo sa paliwanag nilang mga profesor. Nung Super El Nino, alamin po natin ang pagkakaiba nito doon sa typical na El Nino na nararanasan natin yearly. Makakausap po natin sa linya ng komunikasyon si Professor Bernard Alan Racoma, isang assistant professor ng UP Institute of Environmental Science and Meteorology at director for education ng UP Resilience Institute. Professor, magandang hapon po, si Bert po ito. Magandang hapon, Bert. Kamusta? Opo. Prof, anong lang po namin, kamusta po ang magiging Super El Nino, yung pagtama po ng Super El Nino po sa ating bansa? At ano po yung typical o ano po yung kaibahan nito doon po sa typical na El Nino na naranasan po natin yearly? Salamat sa tanong, Bert. No? Actually, kung titingnan natin yung official na definition, yung Super El Nino, hindi siya official, no? Ano lang siya, talagang parang ano lang, qualifier lang kumbaga, no? Ang ine-expect natin na ay very strong El Nino na maaaring magsimula siguro June, tapos lalakas hanggang December, hanggang January next year. So sa ngayon, hindi pa natin siya manaramdaman, no? Kanina umaga, inanunsyo ng Pag-asa na magsisimula ang habagat. So, in-announce natin na posibleng magkaroon ng El Nino sa susunod na buwan, pero uulan muna tayo ngayon. Mm-hmm. So parang Doc, mayroon talagang indication na parang abnormality doon sa ating nararamdaman na weather system ngayon dahil nga mainit, umulan, tapos iinit ulit. Oo. So parang yes, so Doc, parang yun nga may abnormality na sa nararanasan natin. Anong cause nito, Doc? No? Saan ba nag-aano ang El Nino? Ano ba to? Na define ba to base sa mga nakapaligid sa atin na mga karagatan like Pacific, yung init ng Pacific Ocean? Give us information, Doc, kung paano ba nabubuo yung Opo. Magandang tanong yan, no? Usually kasi pag marinig natin El Nino, ang naiisip ka agad, mainit. Mainit lang, oo. Pero bali, Bert, ang nangyayari dyan, umiinit yung karagatan na medyo malayo sa Pilipinas. Yun yung tawag natin El Nino. Ang side effect nito, no, kapag mas mainit sa mas malayo, yung tubig dagat, posibleng mas mababa yung ulan na pwedeng makarating sa Pilipinas, no? So, medyo mahirap siyang i-visualize, no? Parang mas malayo yung mainit na dagat pero sa atin yung mas konting ulan. Kasi kaakibat ng malayong mainit na tubig dagat, parang humihina rin, no, yung hangin na dumarating sa Pilipinas at saka humihina rin yung bumababa yung tsansa na mabuo yung mga pag-ulan. So, Professor, ano po ang magiging epekto nito sa atin? Sa lalo na sa ating mga magsasaka, at saka dun sa atin din, sa general public, ano po ang possible na maging epekto nito sa nararanasan nating weather? So sa ngayon po, no, magsisimula pa lang ang tag-ulan. So na-announce na habagat ay pumapasok na. Sa ngayon magiging maulan muna, no? Nasa forecast ng Pag-asa yan na ngayong June, July, August, medyo normal pa rin yung ulan, no? Pero siguro simula ng September, October, November, bababa na yung mga ulan, no? Hihina na yung bababa yung mga pag-ulan, lalo na papasok na tayo sa dry season ng December, January, February. So hindi immediate yung effect ng El Nino sa atin, no? Kumbaga, basa muna, sabi mo nga kanina, no? Basa muna, tapos saka pa lang unti-unting matutuyo.
Mm. Pero Professor, parang I have seen news, international news na parang na-alert sila kasi like for instance yung effect, 'di ba? Parang meron lang tatlong meron silang dinefine na parang tatlong taon, I mean tatlong period na naranasan yung Super El Nino, something between 1997, 1998, meron din yung 2016, tapos meron pang isa prior to that. Ang kinababahala nila kasi ngayon parang like for instance doon sa Amerika nagkakaroon ng Yes po. yung hurricane, 'di ba? Yung parang yung Mhm. abnormality ng do dahil nga sa atin naman ang epekto ay bagyo. Yung yung abnormality ng pagkakaroon ng bagyo natin. Dok, Mhm. papaano tayo magiging resilient sa mga ganitong Ah, weather changes na nararanasan ng ating bansa? napakagandang tanong niya, no? Maganda rin na nabanggit mo kanina yung nangyari nung 97, 98, Mm. tsaka 2015, tsaka 2016. Mm. Kumbaga, nung mga panahong yun, nabigla tayo na Mm. medyo short range yung forecasts natin na bigla na lang may El Nino, no? Mm. Ngayong 2026, maaga pa lang na may mention na forecast na natin na baka magkaroon ng El Nino sa dulo ng taon. Mm. So, isa sa mga pwedeng gawin natin na maging resilient, ngayon pa lang, alam na natin na pwede siyang mangyari. Paghandaan na natin, no? Preventive. Oo. Oo, tsaka maganda rin na yung hindi makampante, kasi di ba sinabi natin may El Nino towards the end of the year, tapos biglang uulan. Mm. So baka sabihin natin na Ay, hindi naman umuulan talaga naman, to yung oo. El Nino, umuulan naman. No? So, yun yung mahirap na strategy sa paghanda sa El Nino. Mabagal kasi siya. No? Mm. Hindi siya biglaan. So, slow onset yung tawag natin dyan. Unti-unti. So, siguro, maaga pa lang, naghahanda na yung sa ating agrikultura, no? Na paghandaan na medyo tuyo ngayong Disyembre, anong pwedeng gawin doon, no? Sa kabila naman, isa sa mga side effect ng El Nino ay lumalakas yung mga bagyo. Yeah. So, pwede ring paghandaan yun. So, Oo. dalawang extremes, no? So, mahirap, pero at least ngayon, alam na natin na paparating siya, alam na natin na pwedeng paghandaan. Mm. Prof, ay alam mo naman tayo mga Pilipino, pati yung ating government ay reactive kaysa proactive, 'di ba? Doon tayo madalas sa pagiging reactive. Doon after after the fact na tayo, let's say, like for instance may bagyo, 'di ba? Doon pa lang tayo nagsisimulang mag-react. Tapos after nung Mhm. walang bagyo, wala nang gagawin. Bala na kayo sa susunod. So parang, alam mo yun, Doc? Oo. So parang ang nangyayari sa atin ay parang, bala na si Batman. Oo, bala na si ganito. Oo, bala na kayo. So Doc, sa UP, Doc, sa ano po, Doc, sa inyo, Doc, dyan sa UP, papaano nyo po itinuturo or papaano nyo po ini-inform ang general public? I think nagkakaroon po, ba, sir, yes po. ng professor ng consultation sa inyo ang government? Actually, mas mas sa pag-asa po tayo kumukonsulta. Yung nangyayari po kasi sa UP, sa amin, yung mga estudyante po namin kasi dumidiretso sa pag-asa, magtrabaho, no? Or dumidiretso dito sa DZMM, si Ariel po, kaklase ko po yun noon, no? So, more on education po talaga, no? Starting with the self and with the family. Kasi I believe yun yung isa sa mga napakahalaga, no? Na napakahalaga katulad ngayon, pinag-uusapan na natin na na-plant na natin yung seed na alam na pala natin na may paparating na El Nino. No? So yun yung yun yung ginagawa ko talaga. Nakikipag-usap, nakikipagkwentuhan para mapaghandaan. Mm-mm. Doc, saglit lang po, Doc. Tatanggap lang tayo ng balita. Stay ka lang dyan, Professor. Sige Doc, po. Doc. Professor, magpapasok lang tayo ng mabilis na balita lang. Nasa linya, sir, magpapasok lang tayo ng mabilis na balita lang. Nasa linya pa rin po natin si Professor Bernard Alan Racoma mula po dyan sa UP Institute of Resilient Director po for Education ng UP Resilience Institute. Ayan, so ang topic po natin ganyan, pinag-uusapan po natin ay yung epekto po ng Super El Nino, yung possible po na magiging epekto ng Super El Nino po sa ating bansa at ano po yung mga preventive measures na pwede po nating gawin bilang ordinaryong tao, especially po with coming nga po nung abnormal period po ng drought o yung tagtuyot pong nararanasan natin. At the same time po, ano po yung maaari nating gawin
as a ordinary person at saka yung gagawin po ng ating mga magsasaka kasi ang unang-una pong tatamaan ng tagtuyot talaga ay yung ating pong mga pananim, yung ating pong agricultural sector. So sana po meron ng hinantang intervention ang national government para makusyon o maibsan yung epekto, yung possible na epekto. Kasi kung titingnan nyo po, tayo po ay nakakaranas ngayon ng tagtuyot, tapos ito, habagat na medyo magkakaroon na po ng mga tag-ulan. Because nga po nung Super El Nino, at saka po because din po nung nagbabagong klima ng ating pong mundo, yung climate change na tinatawag, mas umiinit po ang mga karagatan, mas lumalakas po ang mga bagyo. So parang wala din po tayong ligtas. Pero dapat ligtas dapat, pero parang wala tayong ligtas. Kasi dahil nga, ayan, may tagtuyot. Magkakaroon naman ng panahon ng tag-ulan na dapat makakapag-ipon tayo ng tubig para maano natin yung na walang tubig ng tagtuyot. Malalakas naman yung bagyo, so malulunod po yung ating mga pananim. So parang hindi siya win-win solution sa atin. So mamaya subukan po natin. Nasa linya na po ulit si Sir Bernard Alan Racoma, ang Assistant Professor po mula sa UP Institute of Environmental Science and Meteorology at Director po for Education ng UP Resilience Institute. Prof, magandang hapon po. Welcome back. Magandang hapon po ulit, Sir Bert. Sir, Doc, Doc ako kasi may PhD ka sa dulo Pero Professor, nakikita ko yung PhD mo, kaya Doc, pero Professor, pangalan po dito, ano po yung mga possible na mga lalawigan o mga regions na talagang direktang matatamaan itong Super El Nino? Meron po ba tayong data? Ayon sa Pag-asa, yung talagang posibleng tamaan ay Luzon, particular yung north tsaka west, pati western Visayas din. And I think Palawan din. Mostly yung Kanluran, yung nasa western side sa may West Philippine Sea. Yung malapit sa dagat, no, Doc? Yung malapit po sa dagat na west, nasa left. Oo. Tapos, Doc, dahil nga magkakaroon ng Super El Nino, ano po ang nakikita niyong pwedeng solusyon? Hindi masiguro solusyon o para lang makusyon o ma-curb yung effect, lalo na po sa ating mga agricultural land dahil sila po ang unang-unang tatamaan talaga ng tagtuyot at ang Super El Nino. Ano po ang nakikita nating possible na pwedeng intervention na gawin na Professor? Ako baka hindi ko masagot yan kasi hindi ako maalam sa agrikultura, no? Pero yung mahalaga ay ngayon pa lang hindi magpanik, no? Na paghandaan na kung anong klaseng intervention yung gawin within the next 3 to 5 months. Kasi nga, tulad ng sabi natin kanina, hindi siya biglaan, no? Dahan-dahan siyang mangyayari. At saka in between, meron pa rin mga malalakas na ulan, no? So, kumbaga, hindi tayo dapat mag-imbak kaagad ngayon or hindi rin dapat punin kaagad yung pananim ngayon, no? Parang bantayan tapos mag-adapt, no, habang lumilinaw pa kung ano yung magiging epekto. Tsaka tamang information baka kasi mamaya Yes po. yung mga magsasaka din natin baka mamaya magpanic nga sila. May Super El Nino, huwag na tayo magtanim. Huwag na tayo magtanim. Oo. So baka mamaya magkaroon ng may apektuhan yung natin, yung agricultural sector natin. Tapos Professor, ito pong Super El Nino, dahil parang may pattern siya, no, Prof? Parang kung titingnan mo, parang may pattern siya. Can you give us, Doc, na bakit ganito? Ano ba yung pattern niya at bakit ganito yung pattern niya? Ang gandang tanong. Actually, hindi tayo sure na kailan siya ulit-ulit. Kadalasan, mga 10-15 years, babalik yung El Nino. Pinag-aaralan pa talaga ngayon kung bakit siya paulit-ulit ng ganyan. So, ang kaya lang talagang gawin, bantayan. So wala ang galing, no, ang nitong ng Super. So parang bago pa rin talaga din siya sa atin. So parang it's yung pinag-aaralan pa rin talaga ng mga expert itong ganitong phenomena na nangyayari. I think in terms of bago, matagal na siya, hundreds of years ago na siya na-discovery, Ngayon talagang marami na tayong kagamitan para ma-identify, no. Kaya katulad ngayon, as early as 6 months pa lang, pwede natin sabihin natin na siya. So, kung hindi pa natin naiintindihan kung bakit siya umuulit every 10-15 years, at least naiintindihan na natin na malapit na siyang mangyari.
Mm. Tapos aside naman po doon, dahil nga ang epekto ng Super El Nino ay yung malalakas po na mga pagbagyo sa atin, yung abnormality po ng mga bagyo, minsan malalakas na. Ano po sa tingin niyo ang nakikita niyo, Prof, na pwedeng natin gawin? Well, technically maghanda, pero in terms po pwede natin gawin ng mga ordinaryong Pilipino sa kanilang tahanan kapag ganitong mamalalakas yung darating na mga bagyo because of Super El Nino, ano po ang pwede natin gawin, Professor? Yung actually, very tricky rin yung mga malakas na bagyo na paparating, no? Mm-hmm. Kasi tama ka na pag umiinit yung dagat, pwedeng lumakas yung mga bagyo. Isa ring side effect ng El Nino ay, despite mas malakas yung bagyo, pwedeng hindi rin sila tumama. No? So, in terms of paghahanda, yun sabi mo kanina, no, makinig sa tamang impormasyon, makinig dito sa sa inyo nila Tito Ariel, no, abangan palagi yung latest na information, no, dito sa Ligtas Apat, no, kasi minsan nagbabago, minsan nagugulat tayo. At saka maging adaptive din kasi hindi pare-pareho yung epekto ng bagyo at El Nino. Depende kung nasan ka sa bansa. Dahil nga dahil malaki ang bansa, oo. So bilang ordinaryong citizen, yung pinaka-advice ko, wag muna mag-panic. Marami pang oras. Hindi pa ubos ng oras, marami pa tayong oras. Wag muna mag-panic. Tsaka, sa government, ano ang bibigay nating advice, Professor, sa government? Naku, magandang tanong yan, no? Sa government, parang ngayon pa lang, no, kung sabi natin sa ordinaryong citizen, wag muna masyadong mag-panic. Sa ating gobyerno, paghandaan na, no? Kasi sabi natin kanina, iba-iba yung epekto ng bagyo at El Nino sa iba't ibang mga lugar. Siguro sa mga ating local government units, no, i-identify na kung ano yung magiging epekto ito sa kanila. At ngayon pa lang, mag-draft na, no, ng mga plano. Oo. Professor, bali, yun nga din yung mahirap no? Kasi yung ating government, minsan, dapat kasi, they're listening to the experts. Hindi mo kaya sabihin. Yeah, yun din yung mahirap kasi karamihan din ng ating mga nasa disaster and resilient, natin, no? Mga agency, government agency, karamihan kasi hindi naman nila expertise. So yung intervention din minsan, nagiging band-aid solution lang. Hindi siya talaga, alam mo yun, hindi nga bibigyan ng solution talaga yung cause, yung talagang dapat gawin. Kasi nga, yung mga nakaupo ay hindi naman mga eksperto. Yes. Kaya learn from the expert. Oo, di ba? Oo, lagi sumagulit sa mga expert. At saka actually, Bert, no, yung isang mahalagang ginagawa namin sa UP, tsaka sa iba't ibang universidad, no, ay nagsisimula na kami magturo ng mga next generation of scientists. No? Marami na tayong mga meteorologists na gumagraduate nitong mga nakaraang buwan, nakaraang taon. At unti-unti na natin silang nilalagay sa mga opisina ng DIR, no? Nagkakaroon na tayo ng maraming eksperto. So, pakinggan po natin sila. Oo. Tsaka sana doon sa ating mga bagong graduate na eksperto, huwag naman kayo pumunta sa ibang bansa. Dito lang muna kayo sa Pilipinas. Opo. Tsaka yun din, Doc, dapat talaga, no, magkaroon talaga din ng isang komprehensibong plano ang pamahalaan. Tsaka yung pagsuporta sa mga eksperto. Kasi yung mga expert natin, kaya sila nagpupunta ng ibang bansa kasi it not pays well. Oo. Totoo po yan. So, Doc, Prof, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong hapon. Mag-iingat po kayo at mabuhay po ang mga scholar ng bayan. Maraming salamat, Bert, at mag-ingat din po tayo lahat. Ayan po si Professor Bernard Alana Racoma, isang assistant professor po dyan sa UP Institute of Environmental Science and Meteorology at Director for Education po ng UP Resilience Institute. Grabe hanggang January pala ng next year ang Super El Nino. Kumbaga sa paliwanag po nila na irinig natin, ito nga may bagyo, pangalan Domeng, uulan muna daw, bababasa kumbaga, then unti-unti na niyang patutuyin hanggang sa first quarter ng 2027 madadama ang Super El Nino. Tagtuyot talaga, kaibigan. Ngayon nga lang talagang parang umaapoy na po ang panahon Kaya nito, nasa loob ako ng bahay. Pero ang init
Dalawa nga yung ventilador ko nakatapat sa akin. Bagamat maliit sila, pero dalawa. Kaya grabe ang init po. Sige. Kaya lagi ko sinasabi, wala man tayong magagawa. Climate change eh. Yung magagawa natin, tumawag tayong madalas, araw-araw sa Panginoong Diyos. Ayon sa Lucas, yung parabula ng ating Panginoong Yesus sa Lucas 18 verse 1 hanggang 8, na kung saan yung judge na walang takot sa Diyos. Walang takot sa Diyos na nilalapitan siya ng isang balo, humingi siya ng hustisya, hanggang dumating ang panahon, binigyan siya ng hustisya. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, kung yung judge nahawa doon sa humingi ng hustisya, edi for much more ang Diyos. Kaya sabi niya, lagi tayong tumawag, sabi ni Jesus. Tinuruan tayong always manalangin sa Diyos. Amen. God's good all the time. Sige po, lagi po tayo malupit po sobrang init nito. Wala tayong magagawa dyan, dala ng panahon nito na tinatawag nilang climate change effect. Sige po, yung kaibigan kayo, Brother Manny Bautista. God bless you.